bahala sila. Kung kukunin nila yung records natin, public naman yan, they get it. Pero parang kung tayo mag-a-apply sa ICC, surely disagree with that. Bahala sila. Basta sa atin, we are doing our parallel investigation kung talaga nag-accuse sa ating dating Pangulo, walang iba kundi yung tao niya, si Colonel Garma, no? Kung makulong ng isang buwan dyan sa House of Representatives, baka hindi pa tapos ang administrasyon na to, nakakulong ka pa rin dyan. Gabi, napakabilis naman yan. Ang aga naman ng press con mo na yan, Atrasabante. Dito sa video na ito, mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga sagot netong si Atrasabante sa mga media dyan sa House of Representatives. Wala na ho tayong maraming intro-intro. Banatan na ho kagad natin to. Game. UNTV po, Rose Cos. Good morning. Good morning. Good morning po. Yesterday po, Congressman... Ay, teka lang ho pala. Shoutout dito kay, dito sa, kay Virgo, no? Maraming salamat to sa pagpapakulay doon sa huling video natin. Maraming salamat to, maraming salamat. Shoutout dito kay Virgo. Tuloy. Follow the money trail, no? We'd like to find out who the mastermind is, no? Naku. Unang-una, the Quadcom actually is not accusing anyone. We're not accusing the former president. We're not accusing... Napaka-plastic ho nito, no? Partida, pastor pa ho yung mama na yan. Di daw ho nila inaakusahan, pero yung mga iniimbitahan nilang mga kriminal, mga self-confessed drug lord, tinutumbok ho ng kanilang mga sworn affidavit. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pambihira ho talaga tong mama na to. Even Senator Bato or Senator Bongo, no? Talaga nag-accuse sa ating dating Pangulo, walang iba kundi yung tao niya, si Colonel Garma, no? Kayo ba naman ho ang makulong ng isang buwan dyan sa House of Representatives? Siguro mayat maya itong si Garma, meron ho siyang bisita galing sa mga staff nito, mga kong crocodile na to, di ba? Mayat maya ho siguro binibisita yang si Garma. Gawa ka ng bagong affidavit mo. Naku, magtatagal ka dyan. Baka hindi pa tapos ang administrasyon na to, nakakulong ka pa rin dyan. Meron pa naman SIT yung anak mo, di ba? Sino ba naman ho ang hindi mapapagawa ng panibagong affidavit? Partida, itong si Garma. Ready din ho daw siyang gumawa ng supplemental affidavit. At tawag doon, executive session para maibulgar pa niya yung mga dapat ibulgar. Paano mo ibubulgar? Wala ka nga doon sa team. Hindi ka nga kasali. Ano lang yun sa'yo, yung mga sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Kaya yun hong mga binitawan nitong si Garma dyan sa Quad Committee na yan, hindi ho talaga tatayo sa korte. Kaya bakit hindi nyo na lang isampa sa korte kung talagang mabibigat yung mga ebidensya nyo dyan sa Quad Committee, di ba? We're just investigating innate legislation. Nag-file na kami ng bill on EJK, no? To pronounce that to be heinous crime. So, ito, tinitin natin maigi kung ano pang mga legislations ang dapat nating gawin tungkol dito. Sinabi ko na rin na perhaps the Quadcom committee is not only after an aid of legislation but also in aid of prosecution. Kasi Yun in aid of prosecution. Siyempre, in aid of prosecution, along the way, talagang masisiraan ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga ganyan. Lumalabas na rin ho sa mga bunganga nitong mga aso nitong balusos kung ano nga ba talaga ang pakay nila dyan. Kung in aid of prosecution na talagang mabigat na yung ebidensya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isampan nyo na yung kaso. Ganun lang naman ho kadali yan pinapakahaba-haba pa nila Kung talaga mabibigat yung mga ebidensya, meron na kayong Mabilog, meron na kayong Espinosa, meron pa kayong tatlong inmate na pinakanta dyan sa Quad Committee. Kulang pa ho ba? Baka hinihintay pa ho nila yung supplemental affidavit nitong si Garma. we're now asking the NBI and the DOJ to start investigating, to start prosecuting whatever evidence says that they could be able to get into. Meron po ba tayong particular na timeline or from within the term of former President Duterte, yun po yung balak na tinamalaman sa AMLAC at saka sa COA?
hindi lang po ba Intel funds but also the confidential funds from 2016 to 2022? Yeah, it might be, no? We'd like to find out kung magkano confidential fund ang nakuha in the years that the former president was Naku, president. problema ho yan. Totoo lang. Tignan natin maigi kung Problema ho ito yan. ay meron talagang na-contribute towards the reward system. Yun ang nais natin Ang issue ho natin diyan sa pagkakalkal nila na diyan sa confidential fund, ang talagang sole purpose ho niyan, labanan ho yung mga national security threat. Ngayon kung ang tanong dito kung, sa paglaban ba ng ipinagbabawal na droga, merong nagamit na confidential fund, meron ho bang problema yon? Wala. Kasi kailangan ho talagang gamitin yan. Kung sakali man kasi ano ho yan isa ho sa mga, para sa atin, makukonsidera nating national security threat. Kasi ang pinupuntirya ho ng ipinagbabawal na droga na yan, yung ating mga kabataan. Ngayon, kung sakali man hong ginamit nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi natin sinasabing ginamit kung sakaling ginamit niya ho, kasi doon papunta yung ano nila para ngayon pa lang ma-counter na natin yung mga narrative nitong mga aso ni Tamba. Kung sakali man hong nagamit yung confidential fund nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pangbigay ng reward doon sa mga informant para maituro ang mga drug lord, kung sino mga involved dito sa ipinagbabawal na pulburon na to, wala ho tayong problema doon. Kasi yun nga talaga ang kumbaga para maputol natin yung bureaucracia para sa pagsugpo ng illegal na droga na yon. Ngayon, kung magamit diyan yung confidential fund, by all means, kahit itong si Marcos pa, gamitin niyo ho. Gamitin niyo hong pambayad ng mga informant. Pero yung reward system, hindi kailangan ni Tatay Digong na pambayad sa mga pulisya ang pera na yan dahil tinaasan nga ng sweldo ni Tatay Diggs yung mga pulis, di ba? So, hindi niya na kailangan bigyan. Tsaka trabaho ho nila yan, anak ng towa. Napakabaduy nung idea na yun na merong reward system para manggurgur itong mga pulis na to. Labo ho nun. Sir, sorry, you just mentioned po na hindi lang po kayo after in aid of legislation but also in aid of prosecution. But Attorney Harry Roque po sa kanyang video na inilabas, pinost niya po kanina, a few hours ago, said Wow, na di pa hindi natin naman nagawa daw yun, po nagawa trabaho natin ng mamaya. Kongreso ang Abangan nyo lang ho yung ano natin, si Coach Oli, na-interview niya na itong si Attorney Vic. Tayo ho, abangan nyo lang, makakapanayam din ho natin dito sa PH Update itong si Attorney Vic Rodriguez. No? Napakahusay ho niya na sumagot doon sa mga katanungan na ibinabato sa kanya. Talagang isa ho talaga siya sa ating sa ating top 3 senatorial candidate sa 2025 midterm election. Napakahusay ho nitong si Attorney Vic Rodriguez. Talagang makakapag-deliver ho yan, hindi para doon sa mga nag-aaring uri dyan sa Senado. Makakapag-deliver ho yan para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Palakpakan ho tayo. Attorney Vic Rodriguez, kung mahusay ho itong si Congressman Rodante Marcoleta, hindi lang ho kasi siya, kumbaga, nasisinagan ng napakatinding spotlight, ika nga, di ba? Si Kong Dante, meron ho siyang nakapagsalita ho siya dyan sa Quad Committee. Sa mga committee dyan sa House of Representatives. Itong si Attorney Vic, talagang yung mga OFW at yung mga vlogger lang ang nagpapaingay sa pangalan niya. No? At saka yung mga nakasubaybay sa kanya nung nasa gabinete pa siya ni Marcos Jr. Pero ang sinasabi ko sa inyo, dito sa PH Update, kay Attorney Vic Rodriguez, wala ho talagang talo sa bayan ng Pilipino. For sure. in aid of prosecution, kundi ng executive. Also, sinabi niya na hindi siya pugante dahil wala naman daw siyang nilabag na batas dahil legislative contempt lang naman daw po yung ipinataw sa kanya. Totoo yun. We're not here to prosecute. That's the reason why hinihiling namin sa NBI, sa DOJ, na simulan ng investigasyon. Ngayon, kung talagang pinapaniwala ni Atty. Roque na wala siyang nagawang anumang kasalanan, hindi siya pugante, hindi siya lumabag ng anumang batas, magpakita siya
Humarap siya sa amin. Ba't siya Siya pa ba siya magpapakita dyan? Igagank nyo siya? Iko-contempt nyo siya? Tapos kukulong nyo siya dyan sa House of Representative? Maya't maya, merong nakikipag-usap sa kanya. Pipilitin nyo siya na kumantalaban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ho ba gusto nyo mangyari? Nagtatanong tayo dito, Lolo Pads, ha? Nagtatanong tayo dito, hindi Lolo Pads, ha? Lolo Pads. Ay, Lolo Atrasabante, ha? Nagtatanong ho tayo dito, no? Anong gagawin nyo? Kasi doon pa lang sa mga hindi nga lang meron nga lang kayong ayaw sa sagot nitong si Spokesari, kinontempt niyo siya ng sanggabi. Ganun ho kayo kawalang hiya diyan sa House of Representatives. tatago? Yun ang nais namin malaman. Bakit si Atty. Roque, imbis na maparap sa amin, nagtatago siya. Samantalang merong Kasi nga mga lul kayo diyan. Mga matanda kayong walang pinagkatandaan. Mga walang hiya kayo dyan sa Quad Committee. Mga spoiled brat kayo. Kaya ayaw niyong magpakita kasi pagka sumagot siya na hindi niyo nagustuhan, ikukulong niyo siya dyan at mayat maya panigurado sa tingin natin, mayroong bumibisita sa kanya. Hi, sir. Zandro Ochona pa from Billionario. Sir, so aside from the Intel funds, are you looking at other sources of yung funds na ginamit for rewards? Actually, Colonel Espinido made a statement in our first Quadcom hearing na talagang merong reward system. Tinanong namin kung saan ang gagaling ang reward system. Speaking of Espinido, noon hunang nagtestigo yan si Espinido diyan sa Quad Committee, talagang galit na galit din ho sila kay Espinido. Yung tipong pati itong si Atrasabante, nasermonan din ho niya itong si Espinido. Kaya hindi na ako maniniwala dyan sa mga isinisend mong verse o kung ano pa man yung tinitext niya dito kay Atrasabante. No? Ganon no yung bira nila. Pero nung nag-umpisa ng kumanta itong si Espinido, pero yung kanta ni Espinido, hindi rin ho tumatayo sa korte yun. Lahat ho nang nagsalita dyan, wala hong tatayo sa korte sa mga aligasyon nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika nga nitong si Atty. Panelo, talagang mga mga demolition job lang ika nga yung ginagawa nila na yan dyan sa Quad Committee. At sinabi niya, nanggagaling ito sa mga gambling money. For example, Nako. STL. For example, Pogo. Yun ang sinabi niya, no? Now, STL, for example, STL, Pogo. See? Nakikita nyo na ho yung tinutumbok nitong yung STL, hindi ho nila pwedeng ibida yon. Kasi hindi yun mga Pilipino operator noon mga Pilipino yung anong tawag dito, yung parokyano noon, dapat Pogo. Pero kung nanggagaling sa STL, hindi ba natin iimbestigan yung yung PCSO? 'Di ba STL sa PCSO 'yan? O hindi ba natin iimbestigahan 'yon? Kung sino ang kumukubra diyan sa STL na 'yan para ipamigay diyan sa na 'yan, diyan sa reward system. Yan ang nga ho ba sinasabi natin dito sa PH Update. Etong mga aso ni Tambaluslos, talagang gusto ho nilang pagkabit-kabitin yung mga issue na 'yan at ibagsak ng isang beses dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang problema dito wala ho silang mga ebidensyang tatayo diyan sa korte. Diyan sa House of Representatives, malamang tatayo yan. Wala namang ilan lang mga abogado diyan Maraming nag-aabugaduhan, pero abogado, naku po. meron itong connection din naman sa sinabi ni Colonel Garma na talaga merong reward system. Although hindi niya talaga tinukoy kung ito ay galing sa STL. Tinukoy lamang niya na merong pondo na nakalaan dito, na nagtatago ng pondo nito, things like this. So, sir, pwedeng all of the above? Pwedeng Pogo, STL? Pwede. More than one? Yes, pwede. Pwede rin na na kung yan talagang operational expenses at tinatawag. Siyempre, that would appear. Mag-a-appear yan sa COA, mag-a-appear yan sa pag-imbestiga doon sa mga intelligence fund and confidential fund na nakalagay ng operational expenses. Ang gusto nating malaman, paano ginamit itong operational expenses na ito? Kasi
Actually, pag sinabi nating operation expenses, na binibigay bago ang operation eh. Hindi binibigay yan after the operation. So it's not actually a post-operation. Oo, paano pagka yung asset babayaran? Paano ba yung mga yung mga nakakaalam nga diyan sa asset? Pag ba yung binigay na impormasyon ng asset falsifikado, may bayad ho ba yun? Paano yung mga dumadalo dyan sa PIDEA pagka meron silang natitimbong na malaking droga, yung nakatakip yung mukha tapos merong hawak-hawak na envelope? Ano yun? Hindi pa nila nagawa yung operasyon? Yung reward na yun, hindi pa ba tapos yung operasyon nung binigay yung reward? O nahuli muna yung bulto-bulto mga droga bago ho nila ibinigay yung reward? Hindi ho natin naiintindihan itong punto nitong si Atrasabante. Operation, kasama sa operation yung sa pagbabayad ng asset, di ba? Wala ko ng toko, yan nga ba sinasabi natin Operational expenses. But before any operation can be done, merong tinatawag nating operational expenses. We understand that. But not the reward for policemen killing another person for that matter. So sir, possible na dirty money yung ginamit for the reward system. It can be possible. Ang gagaling naman talaga nito. Palakpakan nga ho natin ng isang beses. Alam nyo, itong mga itong mga reporter na to dyan sa House of Representatives, sa totoo lang, bilib na bilib ho tayo sa kanilang mga tanong. Kasi pinag-aaralan ho natin paano sila nagtatanong eh. Talagang yung tanong ho nila parang ibinigay ng staff nitong si Atrasabante. And sir, last na lang on my part. Yung may binabanggit si Colonel Garma na yung Coplan pala, sir, hindi pala pinapondohan ng PNP. Yung Coplan po, yung mga planned na operations. Hindi pala siya pinapondohan ng PNP, nakasanayan na daw on ground na pumupunta yung mga pulis sa mayor. May ganun po ba? I do not know a lot of things about that. Although, syempre, ang atin namang mga kapulisan, pumupunta yan sa LGU, no? Especially kung talaga meron silang operations. And they would be asking the LGU for help. Okay lang yun eh. Okay lang yun eh. Unless otherwise, ang talagang papatay nila, mayor din naman. The thing is, in the past, in the last administration, I think there were 9 mayors that were actually killed. Alam nyo, Atrasabante, ngayong mga panahon ho na to, kung ngayon ho natin gagawin yung war on illegal drugs, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin ko dyan sa House of Representatives, mahahati kayo dyan. Base dito kay Ma'am Cathy Binag, marami daw humbangad dyan sa House of Representatives. Kaya ang suspecha ho natin dito, kung sakali ngayon natin gagawin yung war on illegal drugs, kulang pa nga yung kay Tatay Digong, yung mga nagurgur na mayor. Kulang pa yun. Kung ngayon ho natin gagawin, naku po, baka yung marami sa inyo dyan, naku po, magiging istorya na lang kayo. Yun nga sir, would we go as far as isa-isahin, tignan yung mga kaso na rin na ito kung connected? Tinanong namin to eh. Ang sinabi lamang ni Colonel Garma na merong police officer na involved ay yung pagkapatay kay Mayor Halili, no? I was the one that asked, halimbawa naman yung pagkakapatay sa Mayor ng Los Baños, si Mayor Perez. Drugs din yun eh. At ang napagbintangan ay konsehal. In fact, right now, the councilor is still in jail. Oo. Yung ba, police operation din to. Wala siyang sinabi, hindi niya raw alam yun. Pero sa tingin natin, next hearing, alam niya na yon. Ian Cruz po, GMA. Yes. Sir, may testigo na ba tayo na magsasabi na galing nga sa CIF yung ginamit na pera sa Tokhang? Well, as far as we're concerned, si Garma pa lang talaga ang nagbigay ng statement tungkol dyan, no? Although, tinatanong nila kung gaano katotoo yung statement na yan. Sinabi ko naman na mula kay Colonel Espinido, na sinabi niya may reward system, yung napatay na Chinese drug lord sa Davao Penal Colony,
na binigyan ng PDL ng tigi 1 milyon, no? In fact, according to the PDL na nag-testify, even Colonel Padilla, na ang sabi nung SPO for Art Narsoles na bawat ulo 1 milyon. So 3 yan, 3 milyon yan. Pero 1 milyon lang ang binigay sa kanila. And yung dalawang PDL, they gave that 1 million to them. So naniwala kayo dun sa 3 PDLs na sinasabi nila dapat 3 milyon ang binayad sa kanila kasi 3 Chinese pulburon lord ang itinumba nila. Naniwala kayo na binayaran sila. Mga kriminal yun eh. Di ba? Kahit sino na lang pala, pagka ilunuklok natin dyan sa quad committee na yan, pagka meron silang dinaldal, paniniwalaan itong mga walang yung congressman na to. Ano klase? Their wives o anak. Ano? So, sa kanila, naloko sila doon. Pangalawa, they were actually Kayo naman, inahabol nyo yung mga nanloko sa kanila. Ipabalik nyo yung kulang pa ba ng 2 milyon? promised liberty, no? Tanggalin na yung kaso. But instead of that, they were even charged ng homicide. Oo. Ang pangatlo niyan ay yung Kibarayuga na yung testimony ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza na talagang nagkabayaran. 300,000 ang ibinayad doon sa nakapatay Kibarayuga. I-file nyo ang kung talagang nagkabayaran, i-file nyo sa korte. At Kasuhan siya nga nyo. yung inutusan at nakatanggap siya. Sinabi niya nakatanggap siya ng 40,000. And of course, ang pangapat, si Colonel Garma. So definitely, sa apat na testimony yan, talagang mayroong reward system. There's no doubt about that. Ano pang kailangan Kung merong reward system, di ba bawal yun? Ngayon, hinahanap nila kung saan ang pinanggagalingan ng pera para doon sa reward system. Medyo nahihirapan ho sila doon sa i-connecta sa Pogo Money. So, pupuntahan natin yung confidential fund dito si Pangulong Rodrigo Duterte. Baka sakali doon ma-i-connecta natin. Tanong mo natin yung mga kasama natin dito. Meron ho bang problema sa inyo kung gagastahin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang confidential fund para matapos ang illegal na droga sa ating bansa o para mabawasan yung illegal na droga sa ating bansa nung kapanahon na niya? Sagot ho kayo dyan sa baba. Para at least kung meron mang maligaw na mga bataan nitong si Atrasabante dito sa PH update, makita ho nila ebidensya? yung saloobin na sambayanan. So sir, sa pag-follow ng money trail, anong mga nakikita nyo malaking steps na gagawin ng komite? Well, ang step na gagawin po namin yung sinabi ni Congressman Dan Fernandez na we will invite COA. And then, of course, also tatanungin namin yung AMLA tungkol sa palipat-lipat ng perang yan, kung saan nanggaling yan, kung saan napunta yan, kung sino ang nag-spend yan. I would think that AMLA would know about it. Congressman, sa tingin nyo, marami pa bang sasabihin si Colonel Garma? Ang dami na niyang sinabi niya malalaki, pero meron pa ba siyang, sabi nga nila, meron pa bang tayong hinihintay sa kanya? Palagay ko, meron pa Hindi ko pwedeng isawalat sa lahat sa inyo. Meron pa. In fact, alam nyo na kasi kanino ba galing yung binabasa niya? Alam nyo na eh. Yung supplemental affidavit, next hearing niya sasabihin. Sa tingin daw ho niya, meron pa. Natural, meron pa. Gulat na gulat ho sila nung ibinigay sa kanila yung papel. Nagulat nga kami, bigla kang merong affidavit dito. Hindi nga kami ready. Pero nung pinagtatanong ho siya, mga 20 question, 30 question related doon sa kanyang affidavit, paano nagkagulatan? Dan Fernandez, kayo mga congressman dyan, paano nagkagulatan? Pagkabigay ng affidavit nitong si Garma, meron kayo kagad na napakaraming tanong dito sa affidavit niya. Lokohan, lokohan? Meron nang nagka-come forward sa amin on their own na nagbibigay ng salaysay. We still do not know kung ano yung sunumpiang salaysay yan. In fact, yung affidavit na ginawa ni Garma, nagulat kami lahat kasi binigay sa amin yan
nagkaka-com hearing na kami. That was given to us. Oo, kaya nagulat kami sa revelation. Nagkagulatan pero kumpleto ang tanong nila. Pati pinakahuling pahina ng affidavit nitong si Garma, kumpletong-kumpleto, anak ng tao. Ibang klase talaga. Si Leonardo po, si NAPOLCOM Commissioner, kailan po siya magsasalita at sa tingin nyo, may malaki din ba siyang papasabugin? Until such time that Colonel Leonardo would submit to us a signed affidavit, doon namin siya isasalang. Doon lamang. We still do not know what the status of his mind is. Pero meron na bang inclination na magte-testimonya siya, kagaya po ni Colonel Garma? Sa aking palagay, no, sa akin lang, no, personally, palagay ko meron na eh. We only do not know when that would be or... Ang tanong, meron na ba nakipag-usap sa kanya? Baka wala pa naman nakipag-usap sa kanya. Ang tanong, meron na nakipag-usap? Kung meron na, malamang sa malamang, malapit na yan. Perhaps in our next hearing, he'll be submitting to us ang isa kanyang sign na sinumpaang pagsalaysay, whatever it might be. Sana, this coming October 22, no, supposedly, when we have the next hearing, na may sasalang namin si Colonel Leonardo. Congressman, yung mga class 96 at 97 na Next week na yun, mga 22. PNPA, meron na bang lumapit sa inyo na sinasabing may nalalaman din po sila? Wala pa naman. Wala pa naman lumalapit sa amin. Naku po. Ay. Yes. Yeah. Hello, sir. Senator Ronald Bato de la Rosa said the Senate will launch its own investigation into war on drugs, and he will invite former President Rodrigo Duterte. Senator Ronald Bato de la Rosa says the Senate will launch its own investigation into the war on drugs and will invite former President Rodrigo Duterte as resource person. Ayun! At naniniwala siya mas malaki po yung possibility na dumalo si former President sa ilo-launch nilang Senate investigation. Or comment on this po. Very good. In fact, sabi ng Bible, 2 is better than 1. Correct. Oo. Yeah. May- Mag-quote ka na, ikaw, Adabante, mag-quote ka ng ganyan. Kasi nagmumukha ka lang anga. Quote ka ng quote, pero yung asal mo naman sa Quad Committee, daig mo pa yung mga hindi nagko-quote ng Bible verse sa'yo. Ay wala, hindi yun natin na ano yung nito ha, pero nakakahiyaw kayo sa totoo lang. Mas mukha pang religyoso yung ibang mga kasama nyo dyan sa Quad Committee kaysa dyan sa mga pinagsasabi nyo. Kaysa dito kay Atras Abante. Partner na kami sa Senado when it comes to investigation. Dapat How about yung na possibility na mag-imbestiga ni humarap Senator Bato. mismo si former President sa kanila? Para imbitahan din nila itong si Garma, imbitahan nila yung 3 PDL. Sarap din sila kay Senator Bato de la Rosa. Pati yung Padilla na sinasabi nila na kung saan yung isang PDL narinig niya itong si Padilla kausap yung kung sino man kausap niya, sinabi niya good job pero bakit mo namang ginawang dinuguan, di ba? And yet dito sa atin po sa Quadcom, it seems like yun po, although nagbigay na po ng statement si former President na willing siya na umaten, pero mas malaki yung possibility sa Senate siya humarap. Well, it might be. It's up to him actually. Although he in-indicate na niya na haharap siya if he's invited. No? So, sa amin, okay na okay yun eh. Hopefully, he will come and clear the air and say what he would like to say. You mentioned earlier, Kong, na next hearing, EJK ulit yung topic. Are we not going to formally invite the former president to finally face the Quadcom amidst these allegations po against the war on drugs? We will still talk about if we are going to have the EJK or the POGO or the drugs about it. But definitely we're going to invite the president. I do not know when, no? Sa akin, if we're going to invite the former president, hindi muna namin iimbitahin ng maraming mga iniimbita namin, no? So that he could be able to freely
say his piece. Mahirap naman kung napakaraming iimbitahan namin and then maghihintay siya na matagal. We do not want that to happen. Sorry, sir. Pero hindi ho ba maaapektuhan yung pong inyong investigation na ginagawa kung sa Senate siya unang humarap dahil naka-8 public hearing na po yung Quadcom and palagi pong nadadrag yung pong si former President Duterte? Hindi naman siguro sapagkat malalaman naman namin kung ano nga sabihin niya sa Senado. Whatever he will say, no? Bale, ang mangyayari ho nun mga kababayan, magkakasagutan ha. May bibira dyan sa House of Representatives, sasagot itong si dating Pangulong Rodrigo dyan sa Senado. Same yung mga resource person, palipat-lipat lang. Pero ang gagamiting pagsagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan dyan sa Senado. Ang tanong, sinong mas papanoorin at sino ang mas papaniwalaan ng ating mga kababayan? Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin itong maikling meron ho kasing interview itong si Dan Fernandez diyan sa One News, no? Pasadahan ho natin na mabilisan to, gang. Na senador na si Bongo came out swinging kahapon sa press con niya. Medyo binaliktad niya yung lamesa. Ang sabi niya ay lahat naman kayo nakinabang diyan sa ginawa namin, no? Usually Itong si Lolo itong kalbo na to matindi ho bumanat ito pero ano lang ho natin pagbigyan lang ho natin ano ho yan talagang di ho natin alam kung bakit siya galit na galit sa mga Duterte. tahimik na senador, yun ang sinasabi niya. Tapos sinabayan pa siya ni Harry Roque na hindi pa nahanap hanggang ngayon. Ang sabi ni Harry Roque, kinuquote pa si Ace Barbers yung kanyang mga statements nung nakaraang mga taon. No? So, ibig sabihin, itong mga ito ay won't go down silently Itong mga ito, ibig sabihin kakampi ka ba ng kausap mo na yan? to the night. Tumitira rin sila ngayon. At tingin ko, simulan na ito ng kanilang counter-offensive. No? Kaya sinasabi ko na yung dating mga tradisyon, baka medyo nalabas na sa bintana. No? dahil nakakala to, came out swinging na si Bato at saka si Bongo. No? Ang sabi ni Harry Roque, all of this... Ang kapal naman ang mukha nitong reporter na to. Binabanatan sila dyan sa House of Representatives. Anong gusto mong gawin itong mga senador na to? Manahimik na lang? Hayaan na lang itong mga aso ni Tambaluslos na birahin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at binibira sila mismo dyan sa Quad Committee na yan. Anong gusto nyo? Tumayo lang itong mga senador na to? Loko-loko ka ba, sir? These are rumor mongering, no? Wala itong basihan, etc. So, whether you like it or not, you have to engage itong ganitong klaseng pagtaob nila ng lamesa. Yes. Ako naman ang pananaw ko doon, yung sinasabi nila. Kasi parang nung pinapanood ko rin yung sinasabi na nakinabang naman kayo during that time. Kasi ako, I was mayor ng City of Santa Rosa. Remember when when the former Senator Marrojas ran, di ba? We supported Marrojas for his presidency. And then, naging mayor ako during that time. Kaya iniisip ko, kung yung sinasabi niya na nakinabang naman kayo lahat, tayong mga kababayan natin, hindi ko malaman kung anong pakinabang yung pinabanggit doon ni Senator Bongo. But ako, kasi during that time, Hindi daw ho niya alam yung pakinabang. Ang pakinabang, tumahimik ang ating sambayanan nung panahon ni Tatay Digong. Yan ang uso ngayon dito sa mga congressman na to at dito sa mga dito sa mga aso ni Tambaluslos. Nagmamaang-maang. Gusto ko kasi nilang ikahon yung mga accomplishment ni Tatay Digong para maibida nila yung pamimigay nila ng ayuda. Kasi habang yung legasiya ni Tatay Digong nandyan at naaalala ng sambayan ng Pilipino na itong si Duterte, nung panahon ni Duterte, tahimik ang kalsada, nung panahon ni Duterte, kahit pa paano nakukontrol ang pagtaas ng mga pangunahing bili, nung panahon ni Duterte, yung kriminalidad, yung illegal na droga, talagang nasasawata. Gusto ho nilang ikahon yun para ma-highlight yung ginagawa nilang pamimigay ng ayuda. time na ako mayor, one thing that I did para to support the policy of the government during that time was to put up a rehabilitation center. At yung rehabilitation center na pinut up ko, ako sa pananaw ko, yun na nakasagip doon sa mga kababayan ko sa Santa Rosa, kaya wala halos na patayan na ganap doon sa area namin. Because lahat ng mga napipili doon, ng mga ano bang nasa ilalim ng dila mo, sir? Nguyain mo muna yan, tapos lunukin mo. O di naman kaya iluwa mo. Nakadikit yung dila mo sa ngalangala mo. Nahihirapan kaming intindihin yung mga sinasabi mo, sir. pusher ay nilalagay namin sa balay silangan at yung mga namang user nilalagay namin doon sa Dangal Rehabilitation. But of course, masasabi natin na yung kanilang policy na according to sa report na 20,000 yung mga namatay, siguro hindi naman lahat ng mga kapulisan, hindi naman lahat ng mga LGU ay nangyari mga patayan. So ngayon, yung sinasabi mo, Secretary Llamas, that they're trying now to start an engagement with us, basta magbabase lamang kami sa mga ebidensya na nilalatag sa Quadcom na sa katotohanan naman talagang hindi naman namin po hinahanap, dumadating na lamang. At sila na mismo ang nagsasalita ng kanilang mga nalalaman dahil siguro out of the, ako lang ang pananaw ko doon kasi hindi lamang yung konsensya ang tinatamaan sila. Nakikita nila na nakiipit na sila and thereby by looking at the
Naiipit na sila, anak ng toko. Dan Fernandez, saan sila banda naiipit? Wala kasi ako naririnig na umaaray dito sa mga to eh. Sinasagot lang nila yung mga kasinungalingan na ipinapakalat dyan sa Quad Committee na yan, yung mga resource person, yung mga nagsasalita. Pero wala ho tayong nakikitang naiipit dito kay Senator Bato, kay PRRD, kay Senator Christopher Bongo. Wala akong naiipit sa kanila. Sinasagot lang ho nila. Pagka ba binanatan sila dyan sa committee, Quad Committee, kagaya nitong si Kerwin Espinosa, kagaya nitong si Ruy Nagarma, pagka sumagot sila, naiipit na sila, ganon. Anak ng toko. Anong klaseng lohika yung ginagamit nitong mama na to? Kunyari, binanatan kita, tapos sumagot ka dun sa banat mo sa akin, ibig sabihin na iipit ka na, ganun ba yun? Hindi ba pwedeng ilinalabas lang nila yung side nila ng istorya? Hindi, kasi gusto nyo one-sided lang eh. Gusto nyo kayo lang naririnig. Gusto nyo kayo lang nakikita. Gusto nyo kayo lang ang pinapansin ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Ang problema, pagka sumagot itong si Senator Christopher Bongo at Senator Bato de la Rosa, natataranta ho itong mga aso ni Tamba kasi alam nila butas-butas ang argumento nila laban dito sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mismo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ho yun. Criminal procedure natin, yung mga mitigating circumstances by telling something might help them para hindi masyadong maging aggravating yung kanilang penalty. Lunukin mo yan. yan. Kaya dumadami ang ebidensya. Pero kung sabi nga ng iba, parang sobra-sobrang ating emphasis doon sa tradisyon at sa kurtesiya sa isang bansa kung saan labis-labis naman ang umbagan sa kapatayan. I mean, just a few days ago, kayo mismo, among other congressmen, nag-file ng isang bill to criminalize EJK. So from your end, at least may recognition na malawak ang problema ng EJK na pinawalang bahala ng ilang taon. So ganun, parang may disparity ba na parang so much emphasis on giving courtesies and tradition versus yung, yun sir. Yeah, alam mo, mapapansin mo kasi yung mga balita tungkol doon sa mga patayan na ganyan, tsaka sa mga issue ng mga pagbabayad, lahat yan nababanggit outside eh. Ngayon lang talaga merong lumabas na isang police at Colonel Rohina Garma na nagsasabi based sa mga pangyayari na kanyang nasaksihan at kanyang nalalaman na sinabi niya mismo doon sa ating Quadcom. And basically, kung pagbabasihan yung kanyang testimony, dito pa lamang nagsimula officially. Yung mga naririnig natin na patayan, bayaran, na kung saan lahat ito ay mga balibalita lamang. This time, we can somehow summarize that it all started with the pronouncement and the manifestation and the affidavit that was signed by Rohina Garma that indeed itong payment and at pagkakaroon ng tagging sa mga papatayin ang lumabas na under oath at merong executed na affidavit. And thereby, Talagang bigay na bigay. Talagang itong si Dan Fernandez wala na ho. Sabagay tatakbo na ho siya ng pagka-gobernador. So, pagkatapos nitong hearing na to, mananahimik na ho siya dyan sa Laguna. Kaya kailangan itong itong term niya na to, isagad na niya. Balita ho kasi natin, di umano napakalaki daw ho ng pondo ng Quad Committee na yan. Sana sa susunod na administrasyon, alamin ho natin kung magkano ang ginasta dyan sa investigasyon ng Pogo na yan, EJK, dyan sa Quad Committee. Kasi before ho ng Quad Committee, kada isang committee na yan, iniimbestigahan ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, kaya dapat alamin natin kung magkano ang winaldas ng pera na sambay ng Pilipino para dyan sa mga committee hearing na yan na tumatagal ng halos 12 hours, mga ganun ho. 13 hours, 15 hours, ganun ho katatagal. Sobrang tagal ho niyan, mga kababayan. dito tayo magsisimula. Paano makokolaborate yung mga sinasabing ito ni Garma by inviting those people na pinanggit niya. Unang-una. So sila ang magko-corroborate, sila ang magtutugtong-tugtong itong mga aso ni Tambalusco. Sige lang, tuloy lang. Si Peter Parungo, binanggit niya si Muking, yung isang Yusek ni ng Malacanang. Tapos binanggit niya na nanggagaling. Grabe, kabisyado mo pangalan Tanong lang, hindi ho ba kayo ang mga nagtahi niyang affidavit na yan? Tanong lang hindi ho ba yung mga tao dyan sa house ang nagtahi dyan sa affidavit na yan? Kasi nagko-corroborate pati doon sa Pogo, doon sa mga sinasabi ng 3 PDLs, di ba? Kahit ayaw ho nating mag-isip ng masama dyan sa affidavit na yun, napapaisip po tayo dahil sa kagagawan na rin ho nitong mga aso ni Tambalusco. Ang dadaldal nyo kasi sa social media, sa totoo lang. Maya't maya, nagpapa-interview kayo at ang binibida nyo, kahit walang listahan, kabisyado nyo lahat ng pangalan. Ang pera sa Malacanang. At meron pa Kaya napapaganito ho tayo pag naririnig natin itong mga interview nitong mga aso ni Tamba Ang galing! Ang galing! iba na binanggit siya ng mga dating mga former PNP officials. So, doon natin simulan para sa ma-collaborate natin kung totoo sinasabi ni Rohina Garma. Congressman, meron ngayong proposal, Merong proposal ngayon na
Teka lang, bakit pa aalamin kung totoo o hindi totoo? Kumbinsido na nga yung iba sa inyo dyan eh. Ito nga si Paduano, di ba? Nagko-corroborate, magsisinungaling ka, sinasabi na ni Garma, kesyo ganito, kesyo ganyan, di ba? Ganun na yung birada nila. Pagka yung statement ng isang resource person hindi nagko-corroborate doon sa sinasabi ni Garma, automatic sinungaling na yung mga yun eh. Iniipit na kaagad nitong si Paduano yung mga yagban yung mga kumukontra doon sa sworn affidavit nitong si Garma eh, di ba? Ganun ang napapanood natin eh. You share your data with the International Criminal Court. Kung sakasakaling may manghingi sa inyo from the ICC, are you willing to share? Kung ano man yung mga resulta ng investigasyon nyo? Kasi ako, Kahit sa mga records lang? Kasi ako, Ami, nakapag-pronounce na ako dati na since wala naman tayo dun sa ICC, sabi ko nga, yun din ang ano ko eh, yung, well, bahala sila. Kung kukunin nila yung records natin, public naman yan, Pero parang kung tayo mag-a-apply sa ICC, surely disagree with that. Bahala sila. Basta sa atin, we are doing our parallel investigation kung they're going to do a investigation based on the documents that transpired during the Quad Committee hearing. Then, nasa kanila po yun. Kasi nga, may pronouncement din ng national government on the same level that hindi nila, kumbaga, hindi tayo makikooperate kasi nga wala na po tayo sa kanila. But of course, merong contention that the crimes were committed during the time na nasa ICC pa tayo, and that is something that is also must be considered. Kung, Pero ipo-forward nyo sa DOJ yung find. Well, alam nyo kasi, yung mga ginagawa nila na yan, alam ho nila puro kabalbalan lang yan dyan sa Quad Committee na yan. Ngayon, sabi nitong si Dan Fernandez, bahala sila kung kukunin nila, kung anong gagawin nila dyan sa mga record na yan. Hindi nyo ibibigay kasi alam nyo, pagka kinalkal natin ng maigi yan, o talagang inimbestigahan niya ng mga totoong abogado, hindi mga nag-aabu-abugaduan lang, mabibiyak ho yung mga sworn affidavit na yan. Kasi pagka ho, isa lang ang hindi nagtugma dyan, isa lang ang hindi nag-connecta dyan, wala na ho. Ika nga na itong si BP Sara House of Cards. Magigiba ho lahat ng argumento nila na yan, paninira nila na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nyo. Saan nyo ba ipo-forward yan? Kasi yan ang tinatanong din ng ibang tao eh. Saan ba papunta yung mga investigasyon nyo? Like for example, yung po nga 15 mga amendments at mga laws na ng mga bills na gagawin natin batas, dalawa na yun na i-file namin. So ngayon meron pa po kami mga kinokolate na ibang mga bills para eventually unti-unti na ipapile na po natin at we hope that it will be certified urgent by the President considering na malapit na matapos po yung 19th Congress. And yung po ibang recommendation about doon sa mga kaso na dapat ay i-pursue ng ating pong government, we will be recommending to the DOJ yung submission po in a few weeks. Para po tama yung sabi mo, Kong, tama yung sabi mo na very game changer itong testimony ni Garma. Yes, Lalo na kung makukumbinsin nyo si Leonardo. Dahil si Leonardo, kaya dati yan, Uy, kumbinsin nyo, galingan nyo yung pangungumbinsi Galing na dito kay Boy Lamas. Galingan nyo yung pangungumbinsi dito kay Colonel Leonardo. Okay? Hindi nyo pa ba nakumbinsi? Kumbinsin nyo muna. Nanggagaling na mismo doon sa mga yan, nag-i-interview sa kanila na kinukumbinsin. Kumbinsin nyo. kumando dyan ng mga general at saka mga chief PNP. Dahil yan ang implemento nung Tokhang. At yun ang inamin ni Garma. Kaya, pero even without the testimony of Leonardo, nagko-corroborate na si Espenido, si Garma, etc. At possibly may iba pa kayong nakasalang na magko-corroborate sa testimony. Si Garma at si Espenido, literally and figuratively, the smoking gun. Hindi lang sa figurative, no? Literally smoking gun yan. Smoking gun pero hindi nila maisampa-sampa ang kaso sa korte. Smoking gun. Base ho dito Kalyamas, smoking gun daw. Kung smoking gun pala, bakit pa kailangan kung napakarami pang cheche-bureche dyan sa house? Dalhin nyo na sa Senado yan. Di ba? Dalhin nyo na sa korte yan. Napakarami pang kaarte yan. Tingnan nyo yung nangyari kay Pastor Apollo Gilbert. Di na lang sa korte. Doon natin pag-usapan kung talagang tatayo yung mga smoking gun na yan. Pero kung kasi, nabasa ko na kasi yan noong 2018 pa Nabasa ko yan sa affidavit ni Las Cañas sa ICC. No? Naku, pagka ito hong si Boy Llamas, naririnig natin at ang kanyang binibida, itong si Las Cañas, ayaw na ho tayo dyan. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.